Okay guys, so once again, welcome to Arlene Israel Vlogs. Ayan, so mga kapatid, sa oras na ito, ang vlog na ito ay na-video ko po ito last week lang. So, hindi po ito ngayong may gera sa Israel. So, itong daan na po ito ay galing ako sa aking work and I'm going to my, galing ako sa aking bahay and I'm going to my work. Ayan. Galing ako sa dati kong amo. Wow, what I mean. So, ito yung dinadaanan ko mga kapatid. So, I prefer to walk than to kaysa sumakay ng bus. So, gustong-gusto ko pong maglakad mga kapatid. Gustong-gusto kong maglakad palagi. So, ito po ang real life ng caregiver sa Israel. For the meantime, ay caregiver ako ng 18 years old autistic. Pero nasa hostel po siya. So, for the meantime, ay marami akong amo ngayon. So, habang nandoon siya sa kanyang bahay, ay pwede akong maghanap ng extra job. So, as usual mga kapatid, palagi na lang ganito na lang nakikita natin sa aking vlog. So, this is part of Herzliya in Israel. Ito yung around mga 72 doon sa south, sa part ng Gaza. So, medyo malayo kami doon. So, kapag may gera ay yung malalakas lang na tumatama dito sa Israel ang dumarating dito. So, for the meantime, napakaganda din ng city na ito. City of Herzliya. Maganda din siyang lugar. Ayan, so there are lots of buildings. So, baby pa yung lugar na ito. Noon ay wala po yung mga malalaking building na yan, 16 years ago. So, meaning, ngayon lang talaga na-built yan. So, they are still building more buildings every time. Israel is a very nice place that everyone wants to see. So, alam ko maraming nangangarap na matapakan ang banal na lupa at isa nga ako dyan. So, nagpapasalamat ako na I am so much blessed to be here in Holy Land. Then the promised land, the land flowing of milk and honey. So, makikita naman ninyo mga kapatid, it's very malinis po ang lugar nila dito. And very, very, maaliwalas sa mata yung lugar na ito. So, sa halip na doon ako sa kalsada, nag-shortcut ako dito para mabilis naman ang pagpunta natin sa ating work. So, as of now, ayan nga, medyo malayo po yan mga kapatid. So, binilisan ko lang kasi abutin tayo ng siyam-siyam. Ayan, so may nahanap akong new way. So, ito yung napakagandang daan na papunta doon. So, ayan na nga mga kapatid. So, here we are. The battle begins. Charot. So, magsisimula na tayo sa ating kuskus. Ang unahin natin ay magdasting-dasting muna tayo. Charot. So, ganyan, as usual, ganyan. Kapag tinitingnan natin mga kapatid, the job is like very easy. Pero sa totoo lang, nakakapagod po ang magkuskus sa buong bahay. Nakakapagod po yan. Pero mas love na love ko yung ganyan na work. Kasi hindi siya mentally nakakapagod, kundi physically lang. Napapagod ang katawan mo dito at at least pagkatapos mo ay pwede ka nang umuwi at maghanap ng umuwi at magpahinga. So, sa ngayon mga kapatid ay as of now, ang Israel ay nasa matinding crisis pa rin. Israel is still state of war. So, alam po natin ang nangyayari dito sa Israel mga kapatid, na with war sa Hamas. So, ito na yung times na nangyayari. So, sa mga caregivers ko na nasa Kapwa South, kung saan man kayo naroroon, ay we pray for your safety. Yung mga nawawala na hinahanap ng mga kababayan natin, ayan, sana nasa mabuti kayong kalagayan. And after this one ay at least naman
bumalik kayo ng safe. So as of now mga kapatid, wala po kaming trabaho. So I take my time to edit. Ayan, nakalungkat ko yung mga videos ko dito. And this is the right time kasi puro busy ako at nakikita nyo naman almost a month na hindi na ako nag-upload noon. So this is the right time. So maraming nangyayari po kapatid dito sa Israel. Maraming napatay, maraming na hostage, at maraming mga nangyayari na hindi natin kayang i-control. So ang lahat ng laman ng ito ay only God knows what's going on. He is only the one who can control everything. So ayan, so ito pong linis ko mga kapatid ay ang amo ko po ay may sarili siyang tindahan. So every time na dumarating ako dito ay ako lang. So mas napakasarap kasi maglinis sa bahay na ikaw lang mismo yung nasa bahay. Mas masarap, masaya, at least may matahimik at peaceful ka. Pwede ka habang naglilinis ay pwede kang magkuni-kuni, charot. At least walang istorbo kumpara sa mga bahay na nandun yung mga anak, kailangan mo pa silang hintayin, pagkatapos sa sala kailangan mo pa silang gisingin sa kwarto. Pero itong bahay ni Lola is very peaceful siya, napakalinis. At very itong amo ko, malinis siya masyado at kailangan mong linisin. So itong mga kapatid ang work natin sa Israel. As usual, dusting, change bedsheets, mopping, linisin ang mga bintana, mga CR, lahat ng sulok ng bahay. So I pray sa lahat ng mga OFWs abroad dyan na ma-overcome ninyo lahat ng mga struggles ninyo sa work ninyo, lahat ng mga hirap. I know God will never leave you nor forsake you. So laban lang mga kapatid at huwag pabayaan ang kalusugan kasi yan ang puhunan natin sa pagtatrabaho. So maraming salamat sa inyo. Shoutout sa lahat ng mga teams dyan, most especially the warrior survivors na palaging nandyan na nagsusupport, at lahat ng mga team Sako, Team Mayor, Team Okra, lahat ng team na hindi ko nabanggit, Team Creators, Team Love, thank you so much and keep going on. God bless everyone.